Guys, good morning. So pagpapatuloy ko lang yung binasa ko sa Hebreo, sa Hebrews, sa Bagong Tipan. May nananalbay sa utak ko ngayon, so ang hirap magsalita, yung Ronald. So, si Jesus ang dakila saserdote. According to Hebreo chapter 4 verse 14, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, guys. Hallelujah! Yamang mayroon tayong dakilang saserdote, si Jesus Christ, na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan. Hallelujah! Sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyan tulad natin, ngunit hindi siya nagkasala. Kaya't huwag na tayo magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Hallelujah! At dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin nito. Hallelujah! According to Hebreo chapter 5 verse 1, ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinilagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ng mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya yung maghandog ng hain. Yung saserdote raw noon, guys, sa panahon ng Israelita. Hindi lamang para sa kasalanan ng tao, kundi para sa kasalanan din niya, sarili niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi, so ito yung pare, guys. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan nino man sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, si Aaron, yung kapatid ni Moises ng unang panahon. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Kaya nga, siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak. Hallelujah. Ako ang iyong ama. Hallelujah. Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkakasaserdote ni Melkisedek. Doong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos. So guys, hindi ko na maipapaliwanag sa inyo. Pinahihirapan na ng mga tao yung utak ko ngayon. Makinig na lang kayo, guys. At lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan at dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Hallelujah! At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat na sumusunod sa kanya. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Si Melkisedek kasi noon, guys, ang dakilang saserdote noong panahon ng Israelita. So ngayon, sino na? Ang Panginoong Jesus ang dakilang saserdote. So nalaman natin dito, guys, kung ano ba ang dakilang saserdote. Kung sino ba itong mga ito. Importante ito sobra. So, according to chapter 5 verse 11, babala laban sa pagtalikod. Muntik na mangyari sa akin to, guys. Come on, basahin natin. Marami kaming masasabi tungkol dito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo kasi muntik na akong matisod sa mga naglilingkod sa Diyos, sa mga preachers, sa mga tagapamuno ng simbahan dahil sa kasalbahihan nila. Mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ayaw ninyong makinig. Yun. Dapat sanay, kasi imbis na sila yung tumutulong sa tao, sila pa yung nagpapahirap sa tao. Dapat sanay mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kasi imbis na sila yung tumulong magbigay ng pera kasi mayayaman sila, liumaman sila sa pagtuturo ng salita ng Diyos, hindi sila nagbibigay. Tinuturo nila magbigay pero hindi sila nagbibigay. So, muntik na ako matiso doon, guys. Buti, hindi ako hinayaan ng Diyos na mawala sa kalooban niya. Hallelujah! Thank you, Lord. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng mga salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo ay matigas na pagkain o solid foods. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa ang inyong kailangan. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. Wala pang muwang tungkol sa mabutit masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang na nasanay na sa pagkilala ng mabutit masama.
chapter 6 verse 1. Kaya't huwag ng Hebreo. Kaya't huwag na ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo ang pag-aralan natin. Yun yung nalaman ko sa mga tapagturo, guys. Mga salbahe, mga makasarili. Ang pag-aralan natin kundi yaong maghahatid sa atin sa ganap na pagkaunawa. Correct. Huwag na nating iukol ang panahon sa muling paglalagay ng mga saligang aral, pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan sa paningin ng Diyos at ang pananampalataya sa Kanya. To be specific, yung Jesus is Lord Fellowship na sa pamumuno ni Brother Eddie Villanueva. So, walang kwenta yan, guys. Isa siyang bakla. Pagtuturo tungkol sa bautismo, pagpapatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay at ang kahatulang walang hanggan. Sa halip, magpatuloy kayo. Yung mga bagong teachings na, hindi yung paulit-ulit na teachings. Yung mauunawaan ng lahat ng tao. Iyan ang gagawin namin kung loloobin ng Diyos namin. Ako rin. Sapagkat paano pa mapagsisisi at mapanunumbalik ang mga tumalikod? Dati yung naliwanagan na sila. Nakalasap na ng kaloob ng langit. Muntik na mangyari sa akin to, guys. At naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kung sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pa mapagsisi at mapanumbalik, sapagkat muli nila ipinapako sa krus at binibilad sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Pinagpapala ng Diyos ang lupang matapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng maglilinang. Subalit kung ang mga dawag ay at halamang tindig ang sumibol doon, walang kabuluhan ang gayong lupa. At susumpain ng Diyos at sa wakas ay susunugin. Mga minamahal, bagamat ganito ang sabi namin, gayon may pinahihirapan ako ngayon, guys, sa utak ko ng mga taong nananalbahe. Gayon may natitiyak naming mabuti ang kalagayan ninyo. Hallelujah. Ako rin, guys. Mabuti rin ang kalagayan ko kahit pinahihirapan ako ngayon. Makatarungan ng Diyos. Hindi niya lilimutin ang inyong ginawa. Ang ginawa ko rin, guys. At hanggang ngayon, pinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. At pinakananais ko na ang bawat isa sa inyo'y patuloy na magsumikap hanggang wakas. Hallelujah! Upang kamtan ninyo ang inyong inaasahan. Yon! The rewards, the harvest. Kaya't huwag kayo maging tamad. Tularan ninyo ang mga tao nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa gayo'y tumatanggap ng mga ipinangako niya. Hallelujah! Dahil tiyak ang pangako ng Diyos. According to Hebrews chapter 6 verse 13, sabi rito, alis ka na, nak. God bless. Ingat. Sabi rito, guys, nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang higit pa rito sa kanyang mapanunumpaan. Sinabi niya, ipinangangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lipi. Matyaga naghintay si Abraham at kanyang nakamtan ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa ngalan ng isang nakahihigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpang ito'y natatapos na ang usapan. God bless, na ingat. Samahan ka sana ng Diyos in Jesus' name. Gayon din naman, para hindi ka nasalbahihin ng mga tao, gayon din naman, pinatibayan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakilala sa kanyang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang panukala. At hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ng Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayo'y nakatagpo sa kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya, hindi sa sumpa. Hallelujah! At ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila sa
sa tabing sa templong panlangit sa dakong kabanal-banalan. Hindi ko na maikwento sa inyo guys, pinahihirapan na yung utak ko. Alamin nyo na lang kung ano yun. Yun yung nasa lumang sa Israel noon, sa Old Testament. Na pinasukan ni Jesus na nangunguna sa atin. Doon siya isang dakilang saserdote. Siya ang dakilang pare. Magpakailanman ayon sa pagkakasaserdote ni Melchizedek. Hallelujah! Sino ba tong si Melchizedek? Ang saserdoteng si Melchizedek, according to chapter 7, verse 1. Itong si Melchizedek ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasan Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Binigay sa kanya ni Abraham ang ikapo ng lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melchizedek ay hari ng katarungan. At siya'y hari ng Salem at sa ibang salita ay hari ng kapayapaan. So siya ang dakilang saserdote noon, noong panahon ng Israelita. Siya'y naglilingkod pinakamataas na pare sa templo ng Diyos, sa bahay-sambahan nila noon. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmumulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, si Jesus, siya'y saserdote magpakailanman. Yun ang tingin, yun si Melchizedek noon. Tingnan ninyo kung gaano siya kadakila. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham ang ikapu ng nasamsam niya sa labanan at si Abraham ay isang patriarka. Ang mga hinirang na saserdote sa mga inapo ni Levi ay inaatasan ng kautusan na kumuha ng ikapo mula sa mga Israelita sa makatuwid bagay sa kanilang mga kapatid bagamat mula rin sila kay Abraham. Si Melchizedek ay di kabilang sa lipi ni Levi, ngunit tumanggap siya ng ikapo mula kay Abraham. Hallelujah! At ginawad pa niya ang pagpapala sa taong ito na pinangakuan ng Diyos. Hindi mapag-aalinlanganan na ang nagpapala ay higit na dakila kaysa pinagpala. Ang mga Levita na kumukuha ng ikapo ay may kamatayan, ngunit pinatutunayan ng kasulatan na buhay si Melchizedek. Kaya't masasabi rin na maging si Levi na kumukuha ng ikapo ay nagbigay ng ikapo sa pamamagitan ni Abraham, sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melchizedek. Ang kautusan ay ibinagay ng Diyos sa mga Israelita upang sila'y maging ganap. So ako guys, ganap na. Kayo ba ganap na? Hindi pa. So bata pa kayo. So magiging ganap kayo pagdating ng panahon kung susunod kayo sa mga iniuutos ng Diyos sa atin. Ang kautusan, kung ang pagiging ganap ay nakamtan sa pamamagitan ng mga saserdoteng, mga pare na mula sa angkan ni Levi, hindi na sana kailangan pa ang ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ayon sa pagkasaserdote ni Aaron. Kapag binago ang pagkasaserdote, kailangan din baguhin ang kautusan at ang ating Panginoon na siyang tinutukoy nito ay kabilang sa ibang angkan. Wala isa mang naglingkod bilang saserdote mula sa angkang iyon. Alam ng lahat na siya'y mula sa angkan ni Juda. At hindi binanggit ni Moises ang angkang ito nang sabihin niya ang tungkol sa mga saserdote. Ibang saserdote tulad ni Melchizedek sa verse 15 ng Hebreo, ito ay lalo pang naging maliwanag na magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melchizedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay di matatapos at hindi dahil sa lahi, ayon sa tuntunin ng kautusan. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Kung gayon, inalis ang unang tuntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa. Sapagkat walang panapaging ganap ang kautusan, ngunit higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin. Sa pamamagitan nito ay nakalalapit na tayo sa Diyos. So sa pamamagitan kasi ni Melchizedek noon, nakalalapit ang mga Israelita sa Diyos. Ang Diyos ay hindi sumumpa ng gawing saserdote ang iba, ngunit sinumumpa siya ng gawin niyang saserdote si Jesus. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, ang Panginoon ay sumumpa, ang Diyos Ama. At hindi siya magbabago ng isip.
Ikaw, Jesus, ay saserdote magpakailanman. Dahil kay Jesus, tayo'y nakatitiyak ng isang lalong mabuting tipan kesa kay Melchizedek. Dati, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus, ang daming sumasagabal sa akin ngayon, guys. Bombarded na yung utak ko. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya na mahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Si Ronald, yung leader ng mga nananalbahay sa akin, ang sarili kong kapatid. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos. Nasa utak ko siya ngayon, guys. Sinasalbahan niya yung pagsasalita ko. Sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakila saserdote na makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan. May nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw ng mga pinatay na hayop. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iya'y magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ng mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan noon, subalit ang saserdoteng hinirang si Jesus na may panunumpa at ay ang anak, banal magpakailanman at ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. So, pagkatapos ni Melchizedek, ang Panginoong Jesus na ang pinakahihintay ng lahat na maging dakila saserdote o maging mediator between God and man, ang Panginoong Jesus. Para makalapit na tayo sa Ama pag nananalangin tayo, guys. So, si Jesus ang dakila saserdote according to chapter 8 of Hebrews. Ito ang bod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang saserdote nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi tinitinayo ng tao kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain, kaya't kailangan ang ating dakilang saserdote ay mayroon ding ihahandog, sarili niya. Dito sa lupa, hindi siya maaari maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdote naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit. Sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito. Gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya ay tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako sa atin ng Diyos Ama. Hallelujah. Kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana yung sa lumang saserdote, hindi na sana nangailangan ng pangalawa ang ating Jesus. Ngunit nakita ng Diyos ang kapagkukulang ng kanyang bayan, yung una. Kaya't sinabi niya, darating ang araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Huda. Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno. Nang akayin ko sila mula sa Ehipto, hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin. Kaya't sila'y pinabayaan ko, sabi ng Diyos Ama. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng mga araw na iyon, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos, yun. At iuukit ko ang mga ito sa kanilang mga puso. So, hindi na kailangan magbasa pa ng kautusan. Ako ang magiging Diyos nila at sila na may magiging bayan ko. Hindi na kailanganing ituro ni numan sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y kikilalanin na nilang lahat. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawala niya ng bisa ang una. At anumang nawawala ng bisa at naluluma, ay malapit nang mawala. Hallelujah.
ang pagsamba dito sa lupa at doon sa langit, according to Hebrews chapter 9. Ang unang tipan ay may mga tuntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao, di ba? Itinayo ang isang tolda o ang isang simbahan na may dalawang bahagi. Ang una ay tinatawag na dakong banal, naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog ng Diyos. Ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong kabanal-banalan. Naroon ang altar na sunugan ng insenso at ang kaba ng tipan, kapwa balot ng ginto. Nasa loob ng kaba ng sisidlang ginto na may lamang mana, ang nagdahong tungkod ni Abraham at ang mga tapyas na bato na kinatititikan ng tipan, at sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakilalang naroon ng Diyos. So ito yung unang templo o unang bahay-sambahan ng mga Israelita. Doon nila nakakausap ang Diyos. Nalililiman ang kanilang pakpakang luklukan ng habag, ngunit ito'y hindi na namin ipaliliwanag na isa-isa ngayon. Gayon ang pagkakaayos ng loob ng toldang kanilang sambahan. Napaka-importante nito guys, noon sa kanila. At ang mga saserdote ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin. Ngunit tanging ang dakilang saserdote ang nakapapasok sa ikalawang bahagi, yun. At minsan lamang sa isang taon. Siya'y may dalang dugo na inihahandog sa Diyos dahil sa mga kasalanan niya at ng mga tao, kasalanang nagawa nila nang hindi nalalaman. Sa gayong kaayusan, maliwanag na ipinahihiwatig ng Espiritu Santo na ang daang patungo sa dakong kabanal-banalan ay hindi pa bukas, habang mayroon pang unang bahagi. Anino lamang ang mga iyon at ang ipinahihiwatig nila ay ang panahong kasalukuyan. Ito na. Ang mga kaloob at mga haing inihahandog doon ay hindi nagpapabanal sa sumasamba. Ang mga ginagawa nilang ito ay nauukol lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis, mga alituntuning panlabas na umiiral hanggat hindi binabago ng Diyos ang lahat ng bagay. So, ngunit, nang dumating si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan, siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalaong bagay, wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo isang beses lang guys. Hindi dugo ng mga kambing. Hindi mga dugo ng mga bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sarili niyang dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ng mga abo ng dumadalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay iniaalay niya sa Diyos Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili once na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran na ang Diyos na buhay. Hallelujah! Si Kristo ang tagapamagitan between God and man sa bagong tipan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala, hallelujah, na kanyang ipinangako, hallelujah. Kapag may testamento, kailangan mapatunayang patay na ang gumawa niyon, sapagkat ito'y walang bisa habang nabubuhay siya at nagkabisa lamang kung siya'y patay na. Maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay kung hindi sa mamamagitan ng dugo ng mga hayop na inihandog. Ipinahayag ni Moises sa mga tao ang bawat tuntunin sa kautusan. Pagkatapos, kinuha niya ang dugo ng mga baka at ng mga kambing, dugong may kahalong tubig. Isinawsaw niya rito ang mga pulang lana at sanga ng isopo at winisikan ang aklat ng kautusan at ang mga tao. Kasabay nito ay kanyang sinabi, ito ang dugong nagpapatibay sa tipang ibinigay ng Diyos at ipinatutupad sa inyo. Winisikan din niya ng dugo ang tolda at ang mga kagamitan sa pagsamba. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis
sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. So, kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. According to chapter 9, verse 23 ng Hebreo, ang mga bagay sa sambahang ito na larawan ng mga nasa langit ay kinakailangan linisin sa pamamagitan ng ganitong hain. Ngunit higit na mabubuting hain ang kinakailangan ng mga bagay na sa sambahang nasa langit, sapagkat pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Yun. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon, may dalang dugo ng mga hayop, ngunit minsan lang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iya'y sapat na. Kundi gayon, kailangan sana siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatagal sanlibutan. Subalit, minsan lamang siyang napakita ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda na sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghukom na. Gayon din naman si Kristo ay minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So, chapter 10, ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ng mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganito mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangan maghandog pa. Subalit ang mga haing ito pa nga ang taon-taoy nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi na makapapawi ng mga kasalanan. Dahil dyan ang si Kristo ay manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa atin. Sinabi mo na niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ang handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, yun! Nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng misang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon din ang mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ng mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapaging banal magpakilaman ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Unay, sinabi niya, ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos, at itatalim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. At kanya rin sinabi pagkatapos, hindi ko naalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. So, dapat lumapit tayo sa Diyos. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Yun, dati, yung mga saserdote lang nakakapasok doon. Yun lang ang nakalalapit sa Diyos Ama. Ngayon, binuksan na niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglago sa sobrang sama at sobrang dumi ng mga tao. Sa dadaang naglagos hanggang sa kabila ng tabing alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos.
Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhe. Hallelujah! Sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing maihahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala nang natitira kundi ang nakapangingilabot na paghihintay na sa darating, ang paghuhukom at ang nagngangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Batay sa patotoo ng 2 o 3 saksi, ang lumabag sa kautusan ni Moses ay walang awang pinapatay. Gaanong kabigat na parusa sa akala nyo ang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, na lumabastangan sa dugo na nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya na humamak sa mahabaging espiritu? Sapagkat kilala natin ang nagsabi ng ganito, ako ang maghihigante, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, hihatulan ng Panginoon ang kanyang bayan, kakilakilabot ang hatol ng Diyos na buhay sa mga taong gumagawa ng ganito. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paano kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Hallelujah, thank you Lord. Kung minsan kayo'y inaalipusta at pinahihirapan, sabi ni Pablo, sa harapan ng madla. At kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon, dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian sapagkat alam ninyo higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayo mawawalan ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin, ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Hallelujah! Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak. Hallelujah! Sabi ni Pablo. Kundi kabilang tayo sa mga nananalig sa Diyos. At sa gayoy, tayo'y naliligtas! Hallelujah! Araw-araw sa kasalanan. So, that's it guys. So, pagpapatuloy ko ang Hebreo sa mga susunod ko pang itatakal up, sa mga susunod na vlog ko, sa gagawin ko mga videos. And dito muna tayo huminto. So, guys, makatotohanan pala ang lahat, no? Hindi biro-biro. Yung mga walang alam, kakaawa, hindi nila alam. Balay, papaalam ng Diyos sa kanila yon. Kung matigas ang ulo nila, bahala na sila sa buhay nila. Yun. Titigas ng ulo eh. Bawal magkasala, bawal gumawa ng kasalanan, ayaw maniwala, diwag. Bahala na sila sa buhay nila. Totoo pala ang lahat. So, bahala na tayo guys sa pananampalataya natin sa Diyos. Woo! Ang sarap. Pag alam natin ang katotohanan, nagpalaya na sa atin at magpapalaya sa atin sa araw-araw. Sobrang sarap sa pakiramdam. So, hindi naman tayo nagkukulang. Ginagawa natin ang lahat para malaman nila ang katotohanan. Pero itinatanggi nila at hindi nila ginagawa ang kalooban ng Diyos. So, bahala ng Diyos sa kanila para parusahan sila sa takdang panahon. So, this is Mami Yang wishing you the best in life. Mwah! See you next time. Bye, guys. See you for more. God bless us all. Bye!